Ang araw at mga bituin sa dagat ng kanlurang Pilipinas. Dapat alam ng Pilipinas kung sino sila. Huwag maging mapanuri. Ganyan kami kinutya ng Beijing, pagkaraan ng 8 buwan, natigilan ang buong mundo. Ang bandila ng araw at mga bituin ay itinaas sa isang natural gas rig na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar sa loob ng 12 taon kahit na ang mga Amerikano ay sumuko na. Ngunit ang malalim na dagat na kasalukuyang nasakop ng Pilipinas ay ang West Philippine Sea. Ang pinaka-nakakagulat na reaksyon ay nagmula mismo sa loob ng China. Huwag ninyong galawin ang Pilipinas. Ang buong kwento ng hindi ka panipaniwalang pagbabalik na ito ay isisiwalat ngayon. Bago magsimula, pindutin ang subscribe, i-like at mag-iwan ng komento na Pilipinas sulong upang suportahan ang ating bansa. Ang dagundong ng mga elisi ng helicopter ay sobrang lakas na pakiramdam ko ay sasabog na ang aking mga eardrum. Sumilip ako sa bintana sa walang katapusang asul na kalawakan ng West Philippine Sea. Isang dambuhalang istruktura ang unti-unting lumitaw, tila tumigil sa pagtibok ang aking puso. Sa loob ng 28 taon sa industriya ng marine engineering, hindi na mabilang ang mga oil rig na aking nakita. Ngunit ito ay ibang-iba. May taas na 127 metro, kasing lapad ng 3 pinagsama-samang football field, isang deep water gas extraction platform na naglalaman ng 500 bilyong metro kubiko ng natural gas ang nasa harap ng aking mga mata. At sa pinakamataas na tuktok nito, isang bandila ang buong pagmamalaking iwinawagayway ng hangin, ang bandila ng araw at mga bituin. Ako, si Jose Reyes. Sa nakalipas na 28 taon, ako ay isang Senior Project Director sa Deepwater Development Division ng Palawan Energy Corporation ng Pilipinas. Mayroon akong master's degree sa Petroleum Engineering mula sa isang kilalang universidad sa Amerika at nakibahagi na sa mga proyekto sa buong mundo, mula sa mga oil field sa North Sea hanggang sa Gulf of Mexico. Sa edad na 54, akala ko ay nakita ko na ang lahat, ngunit sa sandaling makita ko ang bandilang iyon, nanuyo ang aking lalamunan. Direktor, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng isang batang inhinyero sa tabi ko. Umiling ako. Hindi ako ayos. Namasa ang sulok ng aking mga mata. Lumapag ang helicopter sa helipad ng rig. Bumukas ang pinto at isang bugso ng mainit na hangin, dala ang amoy ng langis ng makina, bakal at alat ng dagat ang sumalubong sa akin. Dahan-dahan akong bumaba at sinalo ng matibay na sahig na bakal ang aking mga paa. Hindi ito isang panaginip. 12 taon, eksaktong 12 taon na ang nakalipas, umiyak ako sa mismong dagat na ito. Iyon ay noong pinalibutan kami ng mga barko ng Chinese Coast Guard at napilitang sumunod sa utos na umurong. Nangako ako noon na babalik ako, na itatayo ko ang ating bandila sa dagat na ito. Ngunit sa totoo lang, halos sumuko na ako. Sinabi ng mga Amerikano na imposible. Umiling ang mga Norwegian, ang mga nangungunang kumpanya sa marine engineering sa mundo ay umatras lahat. Sinabi nila na masyadong matindi ang hadlang mula sa Tsina at ang lalim na 2,200 metro ay isang teknikal na limitasyon. Ngunit nagawa ito ng Pilipinas sa loob lamang ng 8 buwan. Naglakad-lakad ako sa rig. Kahit saan, abala sa pagtatrabaho ang mga Pilipinong inhinyero. Sa kanilang mga hard hat, nakatatak ang logo ng Bayanihan Marine Works at ng joint venture ng Pilipinas, Malaysia at Brunei. Ang mga wikang Tagalog, Bisaya at Ilocano ay naghahalo sa hangin. Direktor Jose, isang pamilyar na boses. Lumingon ako, si Miguel Santos, ang site commander ng BMW, isang Pilipinong matipid magsalita at mahinahon. Ngunit ang ipinakita niya sa nakalipas na 8 buwan ay kabaligtaran ng kanyang katahimikan, maligayang pagdating. Inilahad ni Miguel ang kanyang kamay. Hinawakan ko ang isang magaspang at kalyadong kamay. Ang kamay na namuno sa 2,400 na tao sa dagat sa loob ng 8 buwan. Miguel, sino ang nagtaas ng bandilang iyon? Itinuro ko ang tuktok ng rig, kung saan iwinawagayway ang bandila ng araw at mga bituin. Saglit na nanahimik si Miguel at sinabing, ang pinakabata sa aming team ang nagtaas niyan, isang welder na 24 taong gulang. Sabi niya, ito ang unang beses niyang magtrabaho sa isang proyektong ganito kalaki at gusto niyang personal na itaas ang bandila
kaya pinagbigyan namin siya. Tumango ako. Domang 4 taong gulang. Direktor, tumingin sa akin si Miguel. 1 oras mula ngayon, magaganap ang unang seremonya ng pagsisindi ng flare. Gusto niyo bang manood kasama namin? Hindi ako makasagot. May bumara sa aking lalamunan. Sa halip, tumango ako. Daan-daang bilyong dolyar. Iyan ang tinatayang halaga ng gas field na ito. Isang yaman na hindi nagalaw ng 3 bansa Pilipinas, Malaysia at Brunei sa loob ng 12 taon. Palaging inaangkin ng China na pag-aari nila ang dagat na ito at kami ay nanonood lamang. Ngunit ngayon, iba na. Hanggat iwinawagayway ang bandilang iyon, ang dagat na ito ay hindi na lamang para sa China. Upang itaas ang bandilang ito, kinailangan namin ng 12 taon. Hindi, mas tumpak, 8 buwan. 12 taon ng kabiguan at 8 buwan ng isang himala. Ikukuwento ko sa inyo ang istoryang ito. Dapat akong magsimula 12 taon na ang nakalipas. Nooy ako ang survey team leader ng PEC, puno ng sigasig at kumpiyansa dala ang aking degree mula sa Amerika at karanasan sa North Sea. Naniniwala akong walang imposible. Nang i-anunsyo ng gobyerno ng Pilipinas ang plano na i-develop ang deepwater gas field, nagboluntaryo ako. Ang lugar na ito ay 120 kilometro mula sa baybayin ng Palawan. Ang mga paunang resulta ng survey ay nagpakita ng napakalaking reserba. Jose, mag-ingat ka. Babala ng aking boss noon, si Direktor Santos. Hindi tayo hahayaan ng China. Ngumiti ako. Direktor, ito ang ating exclusive economic zone. Sa ilalim ng internasyonal na batas, malinaw na ito ay soberanya ng Pilipinas. Ano ang magagawa ng China? Kay inosente ko pala. Sa 3 araw matapos umalis ang survey vessel sa daungan, alas 4 ng madaling araw, habang naninigarilyo ako sa deck, tumakbo papalapit ang radar operator. Sir, may mga barko. Maraming barko ang paparating. Sa abot tanaw, lumitaw ang mga tuldok ng liwanag. 1, 2, 3, parami ng parami. Kinuha ko ang aking largabista at tumigil ang pagtibok ng aking puso. Chinese Coast Guard. 7 barko na nakaayos sa isang hugis pamaypay ang sumusugod sa amin. Tumunog ang general alarm. Umugong ang emergency siren. Naglabasan ang mga tripulante. Mabilis na lumapit ang mga barkong Chino. Sa loob ng wala pang 30 minuto, tuluyan na nila kaming napalibutan. Isang boses sa wikang Chino ang umalingaw-ngaw mula sa loudspeaker, sinundan ng Ingles at Tagalog na may parehong mensahe. Ito ay makasaysayang katubigan ng China. Umalis kayo kaagad. Kinuha ko ang radyo. Ito ang survey vessel ng Pilipinas. Ang lugar na ito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hinihiling namin na umalis ang inyong mga barko. Walang sagot. Sa halip, isang barkong Chino ang lumiko patungo sa amin, palapit ng palapit. 200 metro, 150 metro, 100 metro, mababangga tayo. Umiwas. Sigaw ng kapitan. Biglang lumiko ang aming barko. Natumba ang mga tripulante sa deck. Tumama rin ako ng malakas sa rehas. Isang matinding sakit sa aking tagiliran. Dumaan ang barkong Chino na 100 metro na lang ang layo. Sa deck nito, nakatingin sa amin ang mga Chinese Coast Guard. Sila ay tumatawa isang mapanuyang ngiti. Nang gabing iyon, umurong kami. Wala kaming nagawa. Iyon ang unang kabiguan. Ang pangalawa ay 4 na taon pagkatapos. Nooy na-promote na ako bilang direktor. Muling itinulak ng gobyerno ang proyekto. Sa pagkakataong ito, isang internasyonal na joint venture ang nabuo. Sumali ang Shell ng Netherlands at ExxonMobil NG America. Akala ko, sa pagsali ng malalaking kumpanya, hindi maglalakas loob ang China na manggulo. Nagkamali ako. 2 araw lamang matapos ibaba ang survey equipment sa dagat, naganap ang aksidente. Naputol ang submarine cable. Ang kagamitan na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar ay lumubog sa ilalim ng dagat. Teknikal na problema ang opisyal na anunsyo. Ngunit alam ko ang totoo. Nakita ko ang cross-section ng cable. Isang malinis na hiwa. Hindi iyon natural na pagkasira. May sinadyang pumutol nito. Umatras ang Shell at ExxonMobil. Masyadong malaki ang panganib, sabi nila. Hindi ko sila masisisi. Iyon ang totoo. Ang ikatlong pagtatangka ay 3 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, kumilos kami ng tahimik. Walang media,
walang internasyonal na alyansa. Pilipinas lang, mag-isa. Nagpadala kami ng isang maliit na survey vessel, ngunit natapos ito bago pa man magsimula. Isang tawag mula sa Embahada ng China. Para sa kapakanan ng bilateral na relasyon, ipinapayo namin na kumilos kayo ng may pag-iingat. Ganoon lang. Isang pangungusap na hindi parang banta o babala, ngunit alam ng gobyerno na isa itong ultimatum. Kinansela ang survey. Nang gabing iyon, naglasing ako. Mag-isa akong nakaupo sa isang mumurahing bar sa labas ng Maynila. Inubos ko ang bote-boteng San Miguel. Bakit hindi natin kaya? Bulong ko sa sarili. 500 bilyong metro kubiko ng natural gas, nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar, natutulog sa ilalim ng ating karagatan. Atin ito, ngunit hindi natin magalaw. Nooy nagpapalabas ng balita ang TV sa bar. Balita tungkol sa mga mangingisdang Tsino na pinuputol ang mga lambat ng mga mangingisdang Pilipino. Sa screen, isang matandang mangingisda ang lumitaw, puti na ang buhok at kulubot na ang mukha. Humahagulgol siya. Ang tatay ko, ang lolo ko, lahat sila ay nangingisda sa dagat na ito. 60 taon na ako rito at ngayon, tinatrato nila ako na parang kriminal sa sarili kong dagat. Ang pangalan ng mangingisda ay Mang Lito, isang 63 taong gulang mula sa Palawan. Naalala ko ang kanyang mukha. 10 taon na ang nakalipas. Sa isang pulong sa mga lokal na residente tungkol sa unang survey, nakilala ko siya. Kailan magkakaroon ng gas? Giginhawa na ba ang aming nayon? Naalala ko ang tanong ni Mang Lito noon. Buong kumpiyansa akong sumagot. Sa loob ng 5 taon, magsisimula na tayong mag-produce. Magkakaroon ng trabaho, magtatayo ng mga paaralan. 12 taon na ang lumipas, walang gas na dumating. At si Mang Lito ay pinapaalis sa kanyang sariling pangisdaan. Ibinaba ko ang aking baso ng beer. Nanginginig ang aking kamay. Hindi ko alam kung dahil sa galit o hiya. Siguro pareho. Sa loob ng 12 taon, mayroong 47 na insidente ng harassment mula sa Tsina. Iyon lamang ang opisyal na bilang. Kung isasama ang mga hindi opisyal na insidente, lumagpas na sa 100 ang bilang. Ang pinsalang aming natamo ay 230 milyong dolyar. Ngunit, ang tunay na pagkawala ay hindi masusukat sa numero. Ito ay ang pagkawala ng pag-asa, ng dignidad, ng karapatang tawaging atin ang ating sariling dagat. Nang gabing iyon, tuluyan na akong sumuko. Imposible ito, naisip ko. Walang paraan para manalo laban sa China. 1 taon ang lumipas na ganoon. At pagkatapos ay dumating ang email na iyon. Nagpadala, International Business Department, Bayanihan Marine Works. Paksa. Proposisyon para sa kooperasyon sa pagdevelop ng deepwater gas field sa West Philippine Sea. Noong una, akala ko ay spam ito. Bayanihan Marine Works, isang kumpanyang Pilipino. Magde-develop ng deepwater gas field sa West Philippine Sea. Napahalakhak ako ng mapakla. Anong alam ng mga Pilipino? Isang bansa na magaling lang sa turismo at pagpapadala ng OFW gustong magtayo ng deepwater rig? Ang pagdevelop ng deepwater gas field ay hindi biro. Lalim na 2,800 metro. Presyon ng tubig na higit sa 280 beses kaysa sa atmospheric pressure. Temperatura ng tubig na 200 Celsius lamang. Kailangan mo pang mag-drill ng 4,000 metro sa ilalim ng seabed para maabot ang gas field. Ang pagtatayo ng isang platform at pagkuha ng gas sa ganitong mga kondisyon ay isa sa mga pinakamahirap na hamon sa teknolohiya ng sangkatauhan. Tanging ang Amerika, Norway at Britanya lamang ang itinuturing na may kakayahan, Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ko sila naisip kailanman. Tinapon ko ang email sa trash. Makalipas ang 1 linggo, dumating ulit ang isang katulad na email. Sa pagkakataong ito, may kalakip na file. Nakakainis, bulong ko at binuksan ito. Nagsimula akong mag-scroll. 5 minuto pagkatapos, hawak ko na ang telepono. Ang kalakip ay isang ulat tungkol sa estado ng industriya ng marine engineering ng Pilipinas. Natigilan ako habang binabasa ito. Global Marine Engineering Market Share. Ang Pilipinas, isa sa mga nangungunang manlalaro sa Asia. Ang pinakamalaking self-elevating platform sa mundo, gawa sa Pilipinas. Ang unang floating liquefied natural gas processing at storage facility sa mundo. May partisipasyon ng Pilipinas sa pagtatayo. Kontrata
para sa pagtatayo ng pinakamalaking deep-water central processing platform sa mundo, iginawad sa Pilipinas. Hindi ko alam na umabot na sa ganitong antas ang Pilipinas. Akala ko sila ay isang bansa lamang na gumagawa ng ilang container ship sa mga tradisyonal na shipyard. Ngunit iba ang sinasabi ng ulat. Ang Pilipinas ay nangingibabaw sa regional marine engineering market, deep water oil fields sa Brazil, LNG projects sa Australia, gas fields sa Africa. Lahat ay may marka ng mga Pilipino. Nahiya ako. 18 taon sa industriya at hindi ko ito alam. Tumawag ako sa kanilang opisina sa Maynila. Opo, Bayanihan Marine Works. Sino po sila? Ako si Jose Reyes mula sa PEC. Maari ko bang makausap ang nagpadala ng email? Ang kumausap sa akin ay si Miguel Santos. Si Miguel ay matipid magsalita, walang paligoy-ligoy. Direkta siyang tumungo sa punto. Gusto kong makipagkita ng personal upang talakayin ito. Pupunta ako sa inyong opisina sa susunod na linggo. Sandali, Ginoong Santos, diretso kong sinabi. Maaari ba akong magtanong ng diretso? Alam niyo ba ang problema sa China? Alam niyo ba kung ano ang pinagdaanan namin sa nakalipas na 12 taon? Saglit na nanahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi ni Miguel, alam ko. Iyon ang dahilan kung bakit kami nakipag-ugnayan. At kahit ganoon, gusto niyo pa ring gawin? Opo. Isang tiyak na sagot. Parang hindi ka panipaniwala. Sumuko na ang mga Amerikano, tumanggi ang mga Norwegian. Hindi tayo hahayaan ng China. Kakayanin ba ng isang kumpanyang Pilipino? Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, sinabi niya, mag-uusap tayo sa susunod na linggo. Kapag nakita nyo na ang mga dokumentong dala ko, baka magbago ang isip nyo. Napatay ang telepono. Tinitigan ko ang handset, tulala. Ano iyon? Kumpiyansa o kapangahasan? Makalipas ang isang linggo, sa conference room sa Maynila, hindi ako nag-iisa. Naroon din si Deputy Minister Tan mula sa Ministry of Energy ng Malaysia at si Director Maria mula sa Bureau of Marine Resources ng Brunei. Ang mga kinatawan ng 3 bansa na nagbabahagi ng iisang dagat ay nagtipon. Jose, Pilipino? Tanong ni Deputy Minister Tan na may pag-aalinlangan. Opo, isang kumpanya na nagngangalang Bayanihan Marine Works. Ngayon ko lang narinig. Mapagkakatiwalaan ba? Sabat ni Director Maria. Nagsaliksik na ako, sabi ko. Nakakamangha. Isa sila sa mga nangungunang manlalaro sa marine engineering sa Asia. Nanlaki ang mga mata ni Deputy Minister Tan. Nangunguna? Ang Pilipinas? Kahit ako hindi ko alam. Ako rin, sabi ko na may nahihiyang ngiti. Ngunit hindi iyon ang problema, hindi ba? Sabi ni Director Maria. Ang Pilipinas ang bansang humaharap sa pinakamatinding komprontasyon sa China. Hindi sila hahayaan. Kahit ang Amerika ay hindi sila napigilan, isang kumpanyang Pilipino, bumigat ang katahimikan sa silid. Nooy bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel Santos. Kasunod niya ang 2 pang tao, isang nakasuot ng suit at isa pang nakasuot ng damit trabaho. Paumanhin kung pinaghintay ko kayo, sabi ni Miguel na may bahagyang yuko at agad na tumungo sa punto. Nasuri na namin ang lahat ng pinagdaanan ninyo sa nakalipas na 12 taon, ang hadlang ng Chinese Coast Guard, ang mga sabotahe sa kagamitan, ang diplomatikong panggigipit. Sinuri namin ang 47 na mga kaso. Natigilan ako. Paano nila nalaman kahit ang aming mga internal na file? At nakarating kami sa isang konklusyon, sabi ni Miguel. Inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Kaya naming gawin. Napahalakhak ng mapakla si Deputy Minister Tan. Ginoong Santos, maganda ang kumpiyansa. Ngunit pinag-uusapan natin ang 12 taon kung saan nabigo ang mga nangungunang kumpanya sa mundo. Anong basehan mo sa sinasabi mo? Binuksan ni Miguel ang folder. Lumabas ang isang tumpok ng papel. 8 buwan ay sapat na. Tila nagyelo ang silid. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Anong sabi mo? 8 buwan? Mula sa pagtatayo ng rig hanggang sa pag-extract ng unang daloy ng gas. Tumayo si Deputy Minister Tan. Nagbibiro ka ba? Ang isang deep water rig na ganyan kalaki ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 taon at iyon ay sa kondisyong walang hadlang. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Miguel.
taon ang proseso ng mga Amerikano. Iba kami. Binuklat niya ang mga dokumento. Isang detalyadong schedule, isang plano sa paglalaan ng tauhan, isang makapal na listahan ng kagamitan. Tauhan, 2,400 na tao, nagtatrabaho ng 3 shift, 21 oras sa isang araw. 118 uri ng kagamitan. Walang emosyon ang boses ni Miguel habang binabasa ang mga numero na para bang nagbabasa ng isang simpleng ulat. Ang mga pangunahing module ay gagawin muna sa Pilipinas. Sa site, assembly na lang, walang sayang na yugto, walang oras ng paghihintay. Kinuha ni Director Maria ang mga dokumento. Binuklat niya ang mga pahina at palaki ng palaki ang kanyang mga mata. Totoo ba ito? Totoo, sagot ni Miguel. Kinuha ko ang mga dokumento. Tiningnan ko ang schedule. Walang puwang. Bawat araw, bawat oras ay nakaplano, ngunit may kulang. Miguel, paano ang pagharap sa Tsina? Walang China variable sa planong ito. Tumango si Miguel. Tama ka, wala ito sa dokumentong ito. Inilabas niya ang pangalawang folder. Ito ay isang hiwalay na plano. Ngunit may isang bagay akong masasabi ngayon. Tumingin ng diretso si Miguel sa aking mga mata. Handa kami. May naramdaman ako sa kanyang tingin. Hindi ito pagyayabang o kapangahasan. Ito ay katiyakan. Muling nanahimik ang silid. Umupo si Deputy Minister Tan. Hindi inaalis ni Director Maria ang kanyang mga mata sa mga dokumento. Kinagat ko ang aking labi. 12 taon. Sa loob ng 12 taon, naghintay kami. Naghintay na may tumulong, na may pumanig sa amin, ngunit hindi ito ginawa ng mga Amerikano. Ganoon din ang mga Norwegian. Lahat sila ay umatras sa harap ng panggigipit ng China. Ngayon, nasa harap ko ang mga Pilipino. Sinasabi ng mga Pilipino na kaya nilang gawin. Dapat ba akong maniwala sa kanila? Hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng mga Pilipinong ito sa susunod na 8 buwan o kung paano nila haharapin ang China. Ang pulong noong araw na iyon ay nagtapos ng walang conclusion, ngunit alam kong may magbabago. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa aking isipan. Subic Bayport, Pilipinas. Kasama sina Deputy Minister Tan at Director Maria, nakatayo kami sa pier. Ngayon ang araw na darating ang unang fleet ng team ng Pilipinas. Sa totoo lang, kalahati akong naniniwala, kalahating nag-aalinlangan. Hindi, mas marami ang pag-aalinlangan ko. 8 buwan, kahit ang mga Amerikano ay nagsabing kailangan ng 3 taon at sinasabi nilang gagawin nila ito sa loob ng 8 buwan. Kalokohan. Ayan na sila. Itinuro ni Director Maria ang abot tanaw. Ikinunot ko ang aking noo. Isang itim na tuldok ang lumitaw. 1, 2, 3, parami ng parami, palaki ng palaki. 5 minuto pagkatapos, hindi ko maisara ang aking bibig. Hindi iyon mga barko. Iyon ay isang fleet. Nangunguna ang isang dambuhalang semi-submersible transport vessel. Sa deck nito, isang napakalaking istrukturang bakal. Iyon ay isang module ng rig. Kasunod nito ang mga floating crane, material transport ship, accommodation vessel, support vessel, sunod-sunod. 1, 2, 3. Nagsimulang magbilang si Deputy Minister Tan. 28, 29, 34 na barko. Nanginginig ang kanyang boses. Ganoon din ako. Kapag nakikita mo sila sa papel, mga numero lamang sila. 34 na barko, 2,400 na tao, 180 na makina. Mga simpleng numero. Ngunit kapag nakikita mo sila gamit ang iyong sariling mga mata, ito ay ibang-iba. Hindi iyon mga numero. Iyon ay determinasyon. Nagsimulang dumaong ang fleet. Sa mga deck ng barko, mabilis na kumikilos ang mga Pilipino. Ang mga sigaw, ang tunog ng mga makina, ang kalampag ng bakal, lahat ay naghahalo. Direktor Jose, isang pamilyar na boses. Si Miguel Santos ay bumababa mula sa unang barko. Maligayang pagdating, Miguel. Kinamayan ko siya. Dumating kami 2 araw ng mas maaga sa schedule, sabi ni Miguel. May parehong mahinahong ekspresyon ngunit may kislap ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ang laki ng fleet ay hindi ka panipaniwala, sabi ni Deputy Minister Tan na may paghanga. Hindi pa ito lahat, sagot ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Ang pangalawang fleet ay darating sa loob ng 10 araw.
May dagdag na 800 katao at deep water equipment. Natigilan ako. Ang tanawin sa harap ko ay sobra na. At may darating pa. Tumango si Miguel. Gusto niyo bang makita ng malapitan? Ipapakita ko sa inyo ang pangunahing module. Sumakay kami sa barko. Tumayo kami sa harap ng istrukturang dala nito. Ito ay dapat may taas na 40 metro. Kinailangan naming itingala ang aming mga ulo upang makita ang kabuuan nito. Ano ito? Tanong ni Director Maria. Ito ang Central Processing Unit ng rig. Ang pangunahing kagamitan para sa paghihiwalay at paglilinis ng gas. Ito ay ganap na ginawa sa Pilipinas, paliwanag ni Miguel. Hindi ba't karaniwan itong ginagawa on-site? Tanong ko. Iyon ang alam ko. Itatayo mo ang steel frame, magwe-weld, mag-assemble on-site. Iyon ang lumang paraan. Iba kami, sabi ni Miguel, itinuturo ang istruktura. Lahat ng pangunahing module ay tinatapos sa Pilipinas at dinadala dito. Sa site, kami ay nag-assemble na lang, parang naglalaro ng Lego. Posible bang dalhin ang isang bagay na ganyan kalaki? Posible, dahil ang transport vessel na ito ay kami ang gumawa, sabi ni Miguel na may kaunting pagmamalaki sa kanyang boses. Tiningnan kong muli ang istruktura, malinis ang mga weld, perpekto ang pintura. Malinaw na ginawa ito ng may katumpakan sa isang pabrika, hindi minadali sa dagat. Gaano karaming oras ang natitipid sa paraang ito? Tanong ni Deputy Minister Tan. 70%. Ang oras ng construction on-site ay nababawasan ng 70%. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang trabaho na nangangailangan ng 3 taon ay maaaring matapos sa loob ng 8 buwan. Umiling ako. Hindi ka pani-paniwala. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap ko. Miguel, maaari ba akong magtanong? Nag-aalangan kong tanong. Siyempre, bakit tinanggap ng Pilipinas ang trabahong ito? Sa totoo lang, napakalaki ng panganib. Ang hadlang ng China, isang internasyonal na alitan. Ito ay isang proyekto na kahit ang mga Amerikano ay sumuko na. Anong mapapala ng Pilipinas? Saglit na nanahimik si Miguel. Tumingin siya sa dagat at pagkatapos ay dahan-dahang nagsimulang magsalita. Ang aking ama ay isang OFW. Isang hindi inaasahang sagot. Sa loob ng 30 taon, nagtrabaho siya sa mga oil rig sa gitnang silangan. Nakita niya ang kanyang mga kasamahan na nagsasakripisyo, nagtatayo ng mga kayamanan para sa ibang bansa. Bumaba ang tono ni Miguel. Noon, ang Pilipinas at ang aming mga kapitbahay ay walang-wala. Walang teknolohiya, walang pera, walang kapangyarihan, tanging ang pagmamahal sa bayan at katatagan. Minamaliit kami ng malalaking bansa, pinabayaan kami ng kanluran. Ang aming mga kapitbahay ay nag-aalangan. Tumingin siya sa akin. Halos 50 taon na ang lumipas. Ngayon, iba na ang Pilipinas. Ang mga barkong ginagawa namin ay naglalayag sa lahat ng karagatan. Ang mga produktong ginagawa namin ay nasa buong mundo. Walang bagay na hindi namin kayang gawin. Tahimik akong nakinig. Direktor Jose, nalaman ko na ang Pilipinas, Malaysia at Brunei ay hindi maaaring kunin ang yaman sa kanilang sariling dagat dahil sa China sa loob ng 12 taon. Naging seryoso ang tingin ni Miguel. Ayaw namin ang pakiramdam na iyon dahil naranasan na rin namin iyon. Binubuli dahil mahina kami, minamaliit dahil wala kaming teknolohiya. Naiintindihan namin ang pakiramdam na iyon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Sa pagkakataong ito, tutulungan namin kayo. Ang tulong na hindi namin natanggap 50 taon na ang nakalipas. Nooy, nanuyo ang aking lalamunan. Hindi ko inaasahang maririnig ang mga salitang ito mula sa isang tahimik na Pilipinong inhinyero. Sige, pag-usapan na natin ang trabaho, sabi ni Miguel. Inalis ang kanyang kamay at bumalik sa kanyang karaniwang mahinahong kilos. Bukas, magsisimula na kaming mag-deploy sa site. Unang target, makumpleto ang 6% na progreso. Kaya ba natin? Tumango ako. Hindi pa rin ako lubos na naniniwala sa kanya. Ngunit nagsimula akong maramdaman na may maaaring magbago. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap ako ng ulat mula sa site. Progreso, 12%, doble ng target. Beijing, punong tanggapan ng China National Offshore Oil Corporation. Si Vice Presidente Wang Wei
ay tumingin sa mga dokumento ng pulong. Sa edad na 48, siya ang vice-presidente na namamahala sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, isang sumisikat na bituin sa industriya ng enerhiya ng China. So pumasok na ang mga Pilipino, tanong niya. Opo, vice-presidente. Bayanihan Marine Works. Isang fleet ng 24 na barko ang na-deploy na sa site, ulat ng isang subordinate. Ngumiti si Wang Wei ng mapakla. Hindi ba't mga gumagawa lang ng barko ang mga iyon? Opo, tama po. Ngunit sa marine engineering market, sila ang nangunguna sa rehiyon. Nangunguna? Tinaasan ng kilay si Wang Wei. Bakit hindi natin alam? Dahil hindi tayo interesado sa kanilang larangan. Sige, hindi na mahalaga, sabi ni Wang Wei, iwinagayway ang kanyang kamay. Anong magagawa ng mga Pilipino sa West Philippine Sea? Tumakbo na ang mga Amerikano. Ilang buwan sila tatagal. Nagtawanan sa silid. Tiyak na hindi hihigit sa 5 buwan, sabi ng isang direktor. 5 buwan? Kahit 1 taon? Hindi, sabat ng isa pa. Kumuha si Wang Wei ng isang sigarilyo. Bawal manigarilyo sa conference room, ngunit walang nangahas na pumigil sa kanya. Dapat alam ng Pilipinas kung sino sila. Manatili na lang sila sa pagpapadala ng mga OFW, bakit sila nakikialam sa problema ng iba. Nagbuga siya ng isang bilog na usok. Ipagpatuloy ang ulat. Nang gabing iyon, sabay-sabay na nag-ulat ang state media ng China. Isinulat ng People's Daily, kumpanyang Pilipino, nakikibahagi sa illegal na development sa South China Sea, isang mapangahas na aksyon na nagbabanta sa kapayapaan ng rehiyon. Mas matalas ang Xinhua News Agency. Dapat alam ng Pilipinas ang kanilang lugar. Ang pagtatago sa likod ng malalaking kapangyarihan upang manggulo ay isang mapanganib na pagpipilian. Ang Global Times, sa isang artikulo, ay nagbabala na ang pagpasok sa South China Sea ay katulad ng pagsasagawa ng isang proxy war para sa Amerika. Sinumang makalimot sa kasaysayan ay walang kinabukasan. Mula sa aking opisina sa Maynila, sinubaybayan ko ang mga balitang ito na nikip ang aking dibdib. Nagsimula na ang panggigipit ng China. Tumunog ang telepono. Si Miguel Santos, Direktor Jose, nakita niyo na ba ang balita mula sa China? Oo, nakita ko na. Anong gagawin niyo? Isang maikling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Miguel, babalewalain namin sila. Ano? Ang sinasabi nila ay hindi nakakatakot. Ipagpapatuloy namin ang aming trabaho. Napatay ang telepono. Tinitigan ko ang handset. Ang mga taong ito ba ay talagang mapangahas o mayroon silang alas? Ngunit ang atake ng China ay hindi huminto sa mga salita. 3 araw pagkatapos, nakatanggap ng tawag ang Ministry of Foreign Affairs ng Malaysia mula sa Embahada ng China. Para sa kapakanan ng bilateral na relasyon, ipinapayo namin na kumilos kayo ng may pag-iingat. Sa parehong araw, nakatanggap ng katulad na mensahe ang Ministry of Foreign Affairs ng Brunei. Hindi rin nakaligtas ang Pilipinas. Tumawag sa akin si Deputy Minister Tan. Jose, nanginginig ang gobyerno. Ginigiit tayo ng China. Marami ang natatakot. Aatras ba sila? Hindi pa. Ngunit kung mas lalong manggigipit ang China, hindi ako sigurado. Nagngalit ako ng ngipin. Ito na naman, tulad ng 12 taon na ang nakalipas. Si Director Maria Santos ay nasa parehong sitwasyon. Ang Pilipinas ay ayos lang. Sanay na kami sa panggigipit ng China. Ngunit ang Malaysia ang problema, isang maliit na bansa, mahirap labanan. Tumawag ako sa site, hinanap si Miguel. Miguel, nagsimula na ang diplomatikong panggigipit ng China, nanginginig na ang gobyerno ng Malaysia. Anong plano nyo? Bibilisan namin ang trabaho. Ano? Hindi namin bibigyan ng oras ang politika para makialam. Gagawa kami ng isang fait accompli bago pa man makakilos ang China. Hindi ko maintindihan. Sa loob ng 3 buwan, tatapusin namin ang frame ng rig. Kapag naitayo na ang istruktura, magiging napakahirap na itong lansagin. Kahit ang China ay hindi maaaring kumilos ng basta-basta. 3 buwan? Ang orihinal na plano ay 5 buwan. Iiklian namin ito. Dadagdagan pa namin ang aming efficiency. Magtatrabaho kami 24 oras sa isang araw. Tiyak ang boses ni Miguel. Direktor, isa lang ang hihilingin ko sa inyo. Ano iyon? Magtiwala kayo sa amin. Sa loob ng 3 buwan, makikita nyo,
Napatay ang telepono. Tumingin ako sa bintana. Magtiwala, sa loob ng 12 taon, kataksilan lang ang naranasan ko. Paano ako madaling magtitiwala? Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ang Pilipinas, wala nang iba. Nooy nagpapalabas ng balita ang TV. Balita sa state-run TV ng China, CCTV. Si Vice Presidente Wang Wei ay ini-interview. Kinikilala namin ang teknolohikal na kakayahan ng Pilipinas sa turismo sa pag-export ng lakas paggawa. Ito ay isang magandang bansa. Ngunit ang deepwater marine engineering ay ibang larangan. Mayroon bang anumang tagumpay ang Pilipinas sa larangang ito? Ang lalim na 2,800 metro sa South China Sea ay hindi isang laro. Tanong ng reporter. May mga alingaw-ngaw na target ng Pilipinas na matapos ito sa loob ng 8 buwan? Tumawa si Wang Wei ng mapakla. 8 buwan? Haha. Kinailangan ng mga Amerikano ng 3 taon. Mas magaling ba ang Pilipinas kaysa sa Amerika? Naniniwala akong hindi sila tatagal ng 5 buwan. Pinatay ko ang TV. Nanginginig ang aking kamay sa galit. Minamaliit nila kami. Magagalit ang Pilipinas. Ngunit ang mas nagpagalit sa akin ay kami mismo. Wala kaming ginawa sa loob ng 12 taon sa harap ng mayabang na sino na ito. Nooy nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa site. Progress Report, Week 2, kumpleto. Rate of Achievement, 28%. 5 araw na mas maaga sa plano. Binasa kong muli ang numero. 28%. Sa loob ng 2 linggo, ang orihinal na plano ay 20%. Muli akong tumingin sa bintana. Dumidilim na. Nanunuya ang China, ngunit ang Pilipinas ay tahimik na nagtatrabaho. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Siguro, sa pagkakataong ito, magiging iba. Naisip ko, sa unang pagkakataon, 1 buwan ang lumipas. Sumakay ako ng helicopter papunta sa site. Naisip ko, kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Mahirap paniwalaan ang mga numero lamang. Progreso, 147%. Sa loob ng 1 buwan, ang orihinal na plano ay 32%. Malayo sa target. Dumating ang helicopter sa site. Tumingin ako sa bintana at napigil ko ang aking hininga. 1 buwan na ang nakalipas, dagat lang iyon, purong asul na dagat. Ngayon, iba na. Isang dambuhalang istrukturang bakal ang tumataas mula sa ibabaw ng dagat. Kahit hindi pa tapos, malinaw na ang hugis nito. Ang balangkas ng rig ay nagsisimula ng mabuo. Ginawa nila ito sa loob ng 1 buwan. Bulong ng inhinyero sa tabi ko na may pag-aalinlangan. Ganoon din ang naramdaman ko. Lumapag ang helicopter. Naghihintay si Miguel Santos. Nasunog ng araw ang kanyang mukha. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tila hindi siya nakatulog ng sapat sa nakalipas na buwan. Maligayang pagdating. Miguel, paano niyo ito nagawa? Tanong ko kaagad. Nakalimutan ko na ngang bumati. Halika, ipapakita ko sa inyo, sabi ni Miguel at nauna. Naglakad kami sa site. Nagliliparan ang mga tilamsik ng welding sa lahat ng dako. Ang mga crane ay nagbubuhat ng mga bloke ng bakal. Ang mga tao ay gumagalaw na parang mga langgam. Ngunit may kakaiba. Miguel, anong oras na? 3:00 ng hapon. Kung ganoon, bakit napakaraming tao? Karaniwan, mas kaunti ang tao sa shift ng hapon. Ngumiti si Miguel. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Mayroon kaming 3 shift. Bawat shift ay 8 oras. 3 shift? Walang pahinga? Huminto ako. Nagtatrabaho kayo 24 oras sa isang araw kahit sa gabi? Opo. Nag-install kami ng 32 na light tower. Sa gabi kasing liwanag ng araw, itinuro ni Miguel ang istrukturang bakal. Nakikita niyo ba ang mga light tower na iyon? Espesyal na ginawa iyan sa Pilipinas para sa kapaligiran sa dagat. Tiningnan ko ang mga light tower. Sa dambuhalang mga poste, mayroong 12 dosenang mga searchlight. Ang isang searchlight na ganoon ay kayang pailawin ang isang buong football field. Ang 32 na unit ng sabay-sabay ay kayang pailawin ang buong site na parang araw. Nagtatrabaho ng 24 oras, kakayanin ba ng mga tao? Nagtatrabaho sila ng 8 oras at nagpapahinga ng 16 oras. Sa accommodation vessel, may aircon, banyo, kainan at kahit gym, parang hotel. Itinuro ni Miguel ang accommodation vessel
Isang malaking barko na nakaangkla sa tabi ng rig. 1,200 katao ang nakatira sa barkong ito. Ang natitirang 1,200 ay nasa base sa Pampang. Nagpapalitan sila. Ngunit kahit ganoon, napakahirap pa rin, hindi ba? Mahirap. Ngunit alam ng lahat bago sila pumunta rito na sa loob ng 8 buwan, matatapos sila at makakauwi na. Tiningnan ni Miguel ang mga manggagawa. Ang mga batang iyan, idinikit nila ang mga larawan ng kanilang pamilya sa loob ng kanilang mga hard hat. Mas nagsisikap sila para matapos ng mabilis at makauwi. Tiningnan ko ang isang manggagawa sa malapit. Totoo nga, may isang maliit na larawan na nakadikit sa loob ng kanyang hard hat. Tila asawa at anak niya iyon. Nakaramdam ako ng isang hindi maipaliwanag na damdamin. Nakikita mo ba ang batang iyon? Itinuro ni Miguel ang isang batang manggagawa na nagtatrabaho sa ilalim ng isang crane. Ang pangalan niya ay Paulo Reyes, 24 taong gulang, mula sa Cebu. Ang kanyang ama ay isang welder sa isang shipyard. Talaga? Namatay siya. 3 taon na ang nakalipas sa isang aksidente sa trabaho. Tiningnan ko si Paulo. Basa ng pawis ang kanyang damit trabaho. Maitim ang kanyang mukha, ngunit matatag ang kanyang tingin. Sinabi sa akin ni Paulo na ang kanyang ama ay gumawa ng barko buong buhay niya. Gusto niyang magtayo ng isang rig. Gusto niyang gumawa ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang ama, sabi ni Miguel sa mababang tono. Nagboluntaryo siya para sa proyektong ito. Kagagaling lang sa kasal at umalis ng bahay. Sabi niya, sa loob ng 8 buwan, babalik siya para ipagdiwang ang kanilang unang anibersaryo. Natigilan ako. Direktor, nagtatrabaho kami 24 oras sa isang araw para sa isang dahilan. Tumingin sa akin si Miguel. Kailangan naming matapos ng mabilis para makauwi na ang mga batang ito sa kanilang mga pamilya. Tumango ako. Bumara ang aking lalamunan at hindi ako makapagsalita. Nooy isang anunsyo sa Tagalog ang umalingaw-ngaw mula sa loudspeaker. Pansin, Team A, oras na para sa pagpapalit ng shift. Salamat sa inyong pagsisikap. Nagsimulang gumalaw ang mga manggagawa. Isang grupo ang bumaba, isa pang grupo ang umakyat. Ang pagpapalit ng shift ay naging maayos na parang isang makinang mahusay na na-program. Ganito ba araw-araw? Opo. Bawat 8 oras, nagpapalit ng shift. Eksakto sa segundo. Nakaramdam ako ng paghanga. Hindi lamang ito isang construction site, ito ay isang napakalaking sistema. Miguel, maaari ba akong magtanong? Siyempre, bakit kailangan ninyong gawin ito? Maaari kayong magtrabaho ng mas mabagal. 1 taon, 2 taon, ayos lang sana. Nag-isip si Miguel saglit at sinabing, hindi kami hinihintay ng Tsina. Anong ibig mong sabihin? Kung magtatrabaho kami ng mabagal, magkakaroon ng oras ang Tsina para manabotahe, mag-pressure sa diplomatikong paraan, humadlang sa pisikal, kaya nilang gawin ang lahat. Ngunit kung mabilis kami, hindi magkakaroon ng oras ang Tsina para mag-react. Tumingin siya sa rig. Ang bilis ang aming sandata. Ang aming nag-iisang sandata. Naintindihan ko. Ang Pilipinas ay walang kapangyarihan para harapin ang Tsina ng direkta. Sa halip, ginagamit nila ang bilis para manalo. Isang estratehiya ng paglikha ng isang fait accompli bago pa man makapag-react ang Tsina. Direktor, bumalik po kayo pagkatapos ng 1 buwan, sabi ni Miguel. Ipapakita ko sa inyo ang 70% na progreso. Tiningnan ko siya. Seryoso ka? Sige, 1 buwan mula ngayon, babalik ako. Pag-akyat ko sa helicopter, lumingon ako. Sa rig, ang mga tilamsik ng welding ay nagniningning pa rin. Kahit dumilim na, hindi mamamatay ang mga apoy na iyon. Ang mga Pilipino, ibang-iba talaga ang mga taong ito. Sa unang pagkakataon, tunay akong naniwala. 2 buwan, progreso, 71%. Eksakto ang pangako ni Miguel, hindi 1% na sobra, hindi 1% na kulang. Kumpleto na ang frame ng rig. Isang dambuhalang istrukturang bakal ang matatag na nakatayo sa dagat. Ngayon, ang natitira na lang ay ang pag-install ng mga kagamitan sa loob. Nakampante na ako. Iyon ang aking pagkakamali. Nang araw na iyon, alas 5 ng umaga, tumunog ang telepono. Direktor, emergency. Nanginginig ang boses ng site supervisor. Anong nangyari? Chinese Coast Guard. 12 na barko ang paparating.
Tila huminto ang pagtibok ng aking puso. Sa wakas, dumating na sila. Dali-dali akong nagbihis at tumakbo sa Operations Center sa punong tanggapan ng PEC. Naroon na sina Deputy Minister Tan at Director Maria. Lahat ay maputla. Sa malaking screen, lumitaw ang mga satellite image. 12 itim na tuldok ang papalapit sa paligid ng rig. Mga barko ng Chinese Coast Guard. Gaano pa sila kalayo? 10 nautical miles. Papalapit sa bilis na 20 knots. Sa loob ng 40 minuto, darating sila sa site. Kinuha ko ang radyo. Site, sumagot. Ikonekta ako kay Miguel. Ilang sandali, narinig ko ang boses ni Miguel. Ako si Miguel Santos, nakikinig. Alam mo ba ang sitwasyon? Opo, nakita namin sa radar. Anong gagawin mo? Isang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Miguel, ipagpapatuloy namin ang trabaho. Anong sabi mo? Hindi kami hihinto. Iyon ang gusto ng China. Gusto nilang matakot kami at huminto. Natigilan ako. Miguel, 12 na barko iyon, mga armadong barko. Paano kung magkaroon ng komprontasyon? Walang magiging komprontasyon. Paano ka nakakasiguro? Hindi ako sigurado. Ngunit kung hihinto kami, talo na kami. Sa radyo, naririnig ko pa rin ang tunog ng mga makina, ng welding, ng mga crane. Nagpapatuloy pa rin ang trabaho. Direktor, magtiwala po kayo sa amin. Napatay ang radyo. Tiningnan ko ang screen. Palapit na ang mga barkong Chino. 25 minuto na lang. 20 minuto. 15 minuto. Anong gagawin natin? Tanong ni Deputy Minister Tan. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ko alam. Tapat kong sagot. 10 minuto na lang. Huminto ang mga barkong Chino sa layong 2 nautical miles mula sa rig at nagsimulang bumuo ng isang pabilog na formation. Isang boses sa wikang Chino ang umalingaw-ngaw mula sa loudspeaker. Ito ay katubigang nasa ilalim ng jurisdiksyon ng China. Agad na lansagin ang ilegal na istruktura at umalis. Ang parehong mensahe ay inulit sa Ingles, Tagalog at Malay. Nakuha ng kamera sa site ang imahe ng mga barkong Chino. May mga water cannon na naka-install sa kanilang mga proa. Sa deck may mga armadong Coast Guard. Bumababa ang distansya, 1.5 nautical miles. Sigaw ng operator, 1 nautical mile, 800 metro. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking kamao. Ang puso ko ay tumitibok na parang zambol. Huminto sila sa 40 metro. Huminto ang mga barkong Chino sa layong 500 metro at nagsimula ang standoff. 1 oras ang lumipas, 2 oras. Hindi gumagalaw ang mga barkong Chino. Ngunit sa rig, nagpapatuloy ang trabaho. Ipinapakita pa rin ng kamera ang mga tilamsik ng welding. Talaga bang nagtatrabaho pa rin ang mga taong iyan? Tanong ni Director Maria na hindi makapaniwala. Mukhang ganoon nga, sagot ko. Mahirap din akong maniwala. Sa harap nila ay 12 armadong barkong Chino at nagwe-weld pa rin sila. 3 oras ang lumipas. Nooy isang bagong tuldok ang lumitaw sa screen. Galing ito sa timog. Ano iyon? Nag-zoom in ang operator sa imahe at nanlaki ang kanyang mga mata. Philippine Navy, 2 missile frigate. Nagkagulo ang Operations Center. Tiningnan ko ang screen. Iyon ay 2 BRP Jose Rizal class frigate. Ang pinakamodernong barkong pandigma ng Philippine Navy. Nagsimulang gumalaw ang mga barkong Chino. Ngunit hindi para lumapit, umuurong sila. Umuurong ang mga barkong Chino, 3 nautical miles, 4 na nautical miles. Napaupo si Deputy Minister Tan sa isang upuan. Diyos ko, hindi ko maalis ang aking mga mata sa screen. Ang 2 frigate ng Pilipinas ay pumwesto sa pagitan ng rig at ng mga barkong Chino, tahimik ngunit determinado. Umatras pa, lalo ang mga barkong Chino, hanggang sa 5 nautical miles at hindi na lumapit pa. Tumunog ang telepono. Si Miguel. Direktor, nakita ko na ang Philippine Navy. Nakatanggap na ako ng komunikasyon mula sa Maynila. Nagpasya na ang gobyerno. Nanuyo ang aking lalamunan. Miguel, bakit ito ginawa ng gobyerno ng Pilipinas? Dahil gumawa kami ng isang pangako, sabi ni Miguel sa isang tiyak na boses. Kapag sinabi naming gagawin namin ang isang bagay, gagawin namin ito hanggang sa huli. Ganyan kaming mga Pilipino. Napatay ang telepono. Napaupo ako sa isang upuan. Tila nanlambot ang aking mga binti.
Sa loob ng 12 taon, walang pumanig sa amin. Hindi ang Amerika, hindi ang Europa, hindi rin ang mga kapitbahay na bansa. Lahat sila ay takot sa Tsina at tumalikod. Ngunit iba ang Pilipinas. Ipinadala nila ang kanilang mga barkong pandigma. Nanindigan sila laban sa Tsina. Tumingin ako sa bintana. Lumulubog na ang araw, ngunit may isang bagay na sumisikat sa loob ko. Iyon ay pag-asa. Tunay na pag-asa. Pagkatapos ng 12 taon, nang gabing iyon, matapos umurong ang Chinese Coast Guard, nagkagulo ang Beijing. Naglabas ng agarang pahayag ang Ministry of Foreign Affairs ng China. Ang pagpapadala ng Pilipinas ng mga barkong pandigma sa South China Sea ay isang seryosong banta sa kapayapaan ng rehiyon. Hinihiling namin na agad nilang bawiin ang kanilang mga puwersa. Mas matigas ang Ministry of National Defense ng China. Inilalaan namin ang karapatang gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang. Sabay-sabay na kinondena ng state media ng China ang Pilipinas. Isinulat ng People's Daily, ang Pilipinas ay kusang loob na naging alagad ng Amerika, isang walang utang na loob at taksil na gawa. Nagbabala ang Xinhua, kakayanin ba ng Pilipinas ang galit ng China? Sa balita ng CCTV, pinuna ng mga inimbitahang eksperto ang Pilipinas. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakadepende sa China. Ang mga export sa China ay bumubuo ng 25% ng kabuuan. Kung gugustuhin ng China, kaya nilang paralisahin ang ekonomiya ng Pilipinas. Tama, nagkamali ng malaki ang Pilipinas. Magsisisi sila sa lalong madaling panahon. Mula sa Maynila, sinubaybayan ko ang mga balitang ito. Nag-alala ako, paano kung talagang gumanti ang China? Ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nangyari mula mismo sa loob ng China. Kinabukasan, isang artikulo ang lumitaw sa Weibo, isinulat ng isang estudyante ng Peking University. Ang pamagat, bakit kailangan nating kamuhian ang Pilipinas? Ang nilalaman ay ganito, sinasabi ng gobyerno na masama ang Pilipinas, ngunit hindi ko maintindihan. Ano ang masamang ginawa ng Pilipinas sa atin? Malibang magsuot ng damit na gawa sa Pilipinas? Krimen bang kumain ng prutas na inaangkat mula sa Pilipinas? Pagkakanulo ba ang paggamit ng mga elektronikong sangkap mula sa Pilipinas? Gusto kong maglakbay sa Pilipinas. Gusto ko ang kanilang pagkain. Dahil sa politika, kailangan ko bang isuko ang lahat ng damdaming ito? At sa totoo lang, dapat nating tanungin ang ating sarili kung bakit tinatanggap ng mga bansa sa South China Sea ang Pilipinas? Siguro dapat nating pag-isipang muli kung paano natin sila tinatrato. Kumalat ang artikulo na parang apoy. 100,000 shares sa loob ng isang oras, 1 million sa loob ng 3 oras. Dumagsa ang mga komento. Tama, ang gobyerno ay may masamang patakarang panlabas. Bakit kailangan nating magbayad? Naalala ko ang huling tensyon, naipit ang mga kalakal sa hangganan, nalugi ang aking kumpanya. Ang aking supply chain ay 60% na nakadepende sa mga pabrika sa Pilipinas. Kung magkakaroon ulit ng problema, malulugi ako. Huwag nang gumawa ng gulo. Mga telepono, computer, damit. Kung walang mga piyesa at produkto mula sa Pilipinas, ano ang ipoproduce natin? Sinubukan ng gobyerno ng China na burahin ang artikulo, ngunit huli na ang lahat. Kumalat ang mga screenshot sa lahat ng dako at libu-libong katulad na artikulo ang lumitaw. Nang gabing iyon, sa tuktok ng trending topics ng Weibo sa China, umangat sa unang pwesto ang isang hashtag, huwag galawin ang Pilipinas. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Ang mga kabataan at negosyante ng China ay tumututol sa kanilang gobyerno para sa kapakanan ng Pilipinas. Tumawag sa akin si Deputy Minister Tan. Jose, nakita mo na ba ang social media ng China? Oo, tinitingnan ko ngayon. Hindi ka panipaniwala. Ang mga kabataang Chino ay pumanig sa Pilipinas. Ako rin ay nagulat. Ano ito? Ang kapangyarihan ng economic interdependence. Sa palagay ko, sa nakalipas na 20 taon, ang Pilipinas ay naging isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang paggawaan, isang hindi mapapalitang kawing sa pandaigdigang supply chain. Maraming negosyong Chino ang nakadepende sa supply mula sa Pilipinas. Nang subukan ng gobyerno ng China na parusahan ang Pilipinas, ang sarili nilang mga mamamayan at negosyo ang nag-react dahil ayaw nilang maapektuhan ang kanilang buhay at trabaho.
Hindi ito kapangyarihang militar. Ito ay kapangyarihang pang-ekonomiya. Nang gabing iyon, nagsalita rin ang mga industriya ng China. Sinabi ng isang kinatawan ng industriya ng tela sa isang panayam, 60% ng aming supply ng tela at paggawa ay mula sa Pilipinas. Walang alternatibo. Ganoon din ang sinabi ng industriya ng elektronika. Kung matitigil ang supply ng mga chip at piyesa mula sa mga pabrika sa Pilipinas, titigil sa pag-operate ang aming mga pabrika. Nalagay sa alanganin ang gobyerno ng China. Gusto nilang gipitin ang Pilipinas, ngunit para magawa iyon, kailangan nilang magsagawa ng mga pagganting pang-ekonomiya. Ngunit kung gagawin nila iyon, ang sarili nilang mga mamamayan at negosyo ang magre-react at ang kanilang industriya ay mapipinsala. 3 araw pagkatapos, nagbago ang tono ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Nais ng China na mamuhay ng mapayapa kasama ang lahat ng bansa sa rehiyon. Handa kaming lutasin ang mga problema sa pamamagitan ng dialogo at negosasyon na wala ang direktang pagpuna sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala, umatras ang China, hindi dahil sa kapangyarihang militar o sa diplomasya, kundi dahil sa sarili nilang mga mamamayan. Tumawag ako kay Miguel. Miguel, umatras na ang China. Alam ko na kung paano nakuha ng Pilipinas ang ganoong impluensya. Nagbago ang opinyon ng publiko sa China. Saglit na nanahimik si Miguel at sinabing, Direktor, hindi malaking bansa ang Pilipinas. Hindi kami maaaring gumamit ng lakas para magpataw tulad ng China o Amerika. Kung ganoon, sa halip nagtatayo kami ng ibang bagay, tiwala. Magandang produkto, mabuting kasosyo, mabubuting tao. Itinayo namin iyon sa nakalipas na 30 taon, naging tiyak ang boses ni Miguel. Nang subukan ng gobyerno ng China na parusahan ang Pilipinas, ang sarili nilang mga mamamayan at negosyante ang pumigil sa kanila dahil ang kanilang interes ay nakatali sa amin. Iyon ang aming sandata. Hindi baril at bala, kundi tiwala. Natigilan ako. Direktor, 5 buwan na lang, sabi ni Miguel. Pupunta kami hanggang sa dulo, hanggang sa araw na sisindihan namin ang unang apoy ng gas. Napatay ang telepono. Tumingin ako sa bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi kapangyarihang militar o kapangyarihan ng pera. Ito ay ang kapangyarihan ng tiwala, ang kapangyarihan ng ekonomiya, ang kapangyarihan ng mga bagay na pinagyaman sa loob ng 30 taon. Napagtanto ko, minaliit ko ang Pilipinas. Akala ko sila ay isang bansa lamang na magaling sa turismo at pagpapadala ng OFW. Ang Pilipinas ay higit pa roon. Isang bansa na napilitang umatras ang China nang hindi nagpapaputok ng isang bala. Isang bansa na nanalo hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng tiwala. Iyon ang Pilipinas. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, lubos akong naniwala na posible ang 81 na kung ang Pilipinas kaya nilang gawin at na ang dagat na ito ay tunay na maaaring bumalik sa amin. 8 buwan, dumating na ang huling araw, muli akong sumakay ng helicopter. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Sina Deputy Minister Tan, Director Maria, at kahit ang kalihim ng enerhiya ng Pilipinas ay kasama ko, tense ang kapaligiran sa helicopter. Walang nagsasalita, lahat ay nakatingin sa bintana. Sa abot tanaw, may nagsimulang lumitaw. Ikinunot ko ang aking noo. Ibang-iba ito sa nakita ko 8 buwan na ang nakalipas. Kumpleto na ang rig. Isang dambuhalang istruktura na may taas na 127 metro na may working area na kasing laki ng 3 football field. Gas processing unit, power plant, control tower, accommodation block, lahat ay nasa lugar na. At sa pinakamataas na tuktok, iwinawagayway ang mga bandila, ang araw at mga bituin ng Pilipinas, ang mga bandila ng Malaysia at Brunei. 4 na bandila ang buong pagmamalaking iwinawagayway nang magkakatabi sa hangin. Diyos ko, bulong ni Deputy Minister Tan, na parang isang daing. Nagawa talaga nila. Itinaas ni Director Maria ang kanyang kamay sa bibig, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ganoon din ako. Bumara ang aking lalamunan, namasa ang aking mga mata. 2 taon. Ang tanawin na pinangarap ko sa loob ng 2 taon ay nasa harap ko na. Lumapag ang helicopter.
Pagbaba ko, naghihintay si Miguel Santos. Mas payat siya kaysa 8 buwan na ang nakalipas, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata, maligayang pagdating. Miguel, hindi ko matapos ang aking pangungusap. Sa halip, hinigpitan ko ang kanyang kamay. Salamat, iyon lang ang nasabi ko. Tumango si Miguel. Hindi pa tayo tapos. Mayroon pa tayong unang seremonya ng pagsisindi ng flare. Itinuro niya ang control tower. 30 minuto mula ngayon, magsisimula na tayo. Pumunta kami sa control tower. Sa loob, puno ito ng mga modernong kagamitan, 12 ng mga screen na nagpapakita ng mga numero at graph. Abala sa pagtatrabaho ang mga Pilipinong inhinyero, tensyonado ang kanilang mga mukha ngunit tumpak ang kanilang mga kilos. Iulat ang kasalukuyang sitwasyon, sabi ni Miguel. Gas pressure, normal. Pipeline pressure, normal. Ignition system, handa na, ulat ng isang batang inhinyero. Mabuti, simulan ang huling pagsusuri. Tumingin ako sa bintana. Sa isang sulok ng rig, may isang dambuhalang sulo, ang flare stack para sa pagsunog ng gas. Kapag sumiklab ang apoy mula sa sulo na iyon, matatapos na ang lahat. Ang pagsisikap ng 8 buwan ay magbubunga. Ang paghihintay ng 12 taon ay magwawakas. 10 minuto na lang, umalingaw-ngaw ang isang anunsyo. Binalot ng tensyon ang buong rig. Huminto sa pagtatrabaho ang mga manggagawa, nakatingin sa sulo. 5 minuto na lang. Hinigpitan ko ang aking kamao. Dumadagundong ang aking puso. 1 minuto na lang. Nanahimik ang control tower. Tanging ang paghinga namin ang maririnig. 30 segundo. Kinuha ni Miguel ang mikropono. Pansin, lahat ng tauhan, simulan ang unang pagsisindi ng flare. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Sindihan. Pinindot ng isang inhinyero ang isang pindutan. 1 segundo. 2, 3. Mula sa tuktok ng sulo, isang apoy ang sumiklab. Isang kulay kahel na apoy na nagniningning laban sa asul na kalangitan. Maliit noong una, ngunit unti-unting lumaki, naging isang dambuhalang haligi ng apoy na umaabot sa langit. Tagumpay, sigaw ng inhinyero. Nagdiwang ang control tower, nagyakapan ang lahat. May umiiyak, may tumatawa. Hindi ako makagalaw. Nakatayo akong nakatingin sa apoy sa labas ng bintana. Daan-daang bilyong dolyar. Ang yaman na hindi namin nagalaw sa loob ng 12 taon. Sa wakas, atin na. Direktor, lumapit sa akin si Miguel. Binabati kita. Tiningnan ko siya. At ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan ay bumuhos. Miguel, salamat. Talaga, basag ang aking boses. Umiyak ako. Sa 24 na taon ng aking buhay, hindi pa ako umiyak ng ganoon. Kahit noong nagtapos ako sa kolehiyo, kahit noong isinilang ang aking panganay na anak. Ngunit ngayon, iba. Hindi lamang ito isang tagumpay. Ang kalungkutan, ang pagkabigo, ang galit, at ang mga luha ng 12 taon ay sabay-sabay na lumabas. Ipinatong ni Miguel ang kanyang kamay sa aking balikat. Umiyak ka lang, umiyak din kami. Namumula rin ang kanyang mga mata. Umalingaw-ngaw ang mga sigawan sa buong rig. Tagalog, Bisaya, Ingles, lahat ay naghahalo. Nagawa natin! Nagawa natin! May iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas. Ang mga bandila ay sumasayaw sa hangin. Sa sandaling iyon, mula sa loudspeaker ng rig, isang musika ang tumunog. Iyon ay ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, tumayo ng tuwid ang mga manggagawang Pilipino. May nagsimulang kumanta, hindi isa o dalawa. Daan-daang boses ang nagsama-sama. Tiningnan ko sila. Ang mga taong ito ay nasa dagat sa loob ng 8 buwan, malayo sa kanilang mga pamilya, sa ilalim ng banta ng China, nagtatrabaho ng 3 shift, 24 oras sa isang araw. Bakit nila ito ginawa? Tiyak na hindi lamang para sa pera, para sa pagmamalaki, para patunayan na kaya ng kanilang bansa. Nagawin ang isang bagay na sinabi ng buong mundo na imposible at nagawa nila. Nang matapos ang pambansang awit ng Pilipinas, tumunog ang pambansang awit ng Malaysia, sinundan ng Brunei. Ang mga pambansang awit ng 4 na bansa ay sunod-sunod na umalingaw-ngaw. Kinanta ko ang lupang hinirang. Bumara ang aking lalamunan. Hindi ko makanta ng malinaw. Ngunit kumanta ako.
Ang dagat na ito ay bumalik sa amin pagkatapos ng 12 taon. Nang gabing iyon, kumalat ang balita sa buong Timog Silangang Asya, deepwater gas field sa West Philippine Sea. Matagumpay na nag-extract ng unang daloy ng gas. Teknolohiyang Pilipino, ginawang posible ang imposible sa loob ng 8 buwan. Naglabas ng magkasanib na pahayag ng pagbati ang mga pinuno ng Pilipinas, Malaysia at Brunei. 17 milyong tao ang nanood ng live broadcast, isang record-breaking na bilang sa kasaysayan ng rehiyon. Sa mga kalsada ng Maynila, nagdiwang ang mga tao. Sa Kuala Lumpur, nagkaroon ng mga pagdiriwang. Sa Bandar Seri Begawan, lumabas ang mga tao sa kalsada, dala ang bandila ng Pilipinas. Salamat Pilipinas! Salamat Pilipinas! Ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong Timog Silangang Asya. Makalipas ang isang linggo, pumunta ako sa isang nayon ng mga mangingisda sa Palawan. Ang nayon na binisita ko, 2 taon na ang nakalipas. Sa unang survey, nagbago na ang nayon. May mga bagong gusaling itinayo, aspaltado na ang mga kalsada. Sa panahon ng pagtatayo ng rig, naging base ng suporta ito na tumulong sa pag-unlad ng nayon. May hinahanap akong tao, si Mang Lito. Ang mangingisdang umiyak sa TV 12 taon na ang nakalipas. Ang nagsabing 60 taon na siyang nangingisda doon. Nagtanong ako sa mga lokal at natagpuan ang kanyang bahay. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Kumatok ako. Sino yan? Bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na puti na ang buhok ang nakatayo roon. Mas matanda na siya, ngunit tiyak na siya iyon. Mang Lito? Oo. Ngunit sino ka? At pagkatapos ay nakilala niya ako. Ikaw ang taga-PEC 12 taon na ang nakalipas. Opo, ako nga. Naaalala niyo pa ba ako? Siyempre. Paano ko makakalimutan? Sinabi mo na sa loob ng 5 taon, magkakaroon na kami ng gas. Tumawa siya. Hindi ito isang mapanuyang tawa. Isang simpleng tawa lamang. Paumanhin po, inabot ng 12 taon. 12 taon? Hindi, umiling si Mang Lito. 8 buwan. Ginawa ito ng mga Pilipino sa loob ng 8 buwan. Pinapasok niya ako sa kanyang bahay. Tingnan mo, sa dingding, nakadikit ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa pagkumpleto ng rig. Ang larawan ng bandila ng araw at mga bituin na iwina wagayway ay nakaprint ng malaki. Tinitingnan ko ito araw-araw. Nagniningning ang mga mata ni Mang Lito. 15 taon. 15 taon bago ako muling nakapangisda ng payapa sa aking sariling dagat. Talaga? Hindi na pumupunta ang mga Tsino? Dati, 3 o 4 na beses silang pumupunta sa isang linggo. Ngayon, hindi na. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga barkong pandigma ng Pilipinas o sa rig, ngunit hindi na sila pumupunta. Itinuro ni Mang Lito ang bintana. Kahapon, nangisda ako kasama ang aking apo. Wala kaming nakitang isang barkong Tsino. Malaya kaming naghagis ng lambat, malayang nangingisda. Namasa ang kanyang mga mata. Ilang taon na bago ko muling naranasan ito. Naantig din ako. Mang Lito, may gusto po ba kayong sabihin sa mga kapwa nating Pilipino na gumawa nito? Nag-isip si Mang Lito saglit at sinabing, Salamat, talagang salamat. Hinigpitan niya ang aking kamay, isang magaspang at kulubot na kamay ng isang mangingisda. Kami ay maliliit na tao lamang, mangingisda, magsasaka, ordinaryong tao. Hindi kami alam sa politika o sa mga internasyonal na issue. Gusto lang naming mangisda sa aming sariling dagat. Opo, ngunit walang tumulong sa amin. Hindi ang gobyerno, hindi rin ang ibang mga bansa. Lahat sila ay takot sa China at umatras, sabi ni Mang Lito sa nanginginig na boses. Tanging ang kapwa natin Pilipino ang dumating, tanging ang Pilipinas ang tumulong. Hindi ko alam kung bakit nila ito ginawa o kung anong nakuha ng Pilipinas, ngunit dumating sila. Tumingin siya sa larawan sa dingding. Sa tuwing nakikita ko ang bandilang ito ng araw at mga bituin, naiisip ko na sa mundong ito mayroon pa ring mabubuting tao. May pag-asa pa rin. Hindi ako makapagsalita. Ngumiti si Mang Lito. Sabihin mo sa kanila na isang matandang mangingisda sa isang nayon ng Pilipinas ay nagdarasal araw-araw. Nagdarasal para sa pag-unlad ng Pilipinas, para sa kapayapaan ng mga Pilipino. Tumango ako. Ipaparating ko. Nang gabing iyon, bumalik ako sa Maynila. Nakaupo ako sa aking opisina.
nakatingin sa bintana. Tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Area code mula sa Tsina. Hello? Director Jose, ako ito. Isang pamilyar na boses. Vice Presidente Wang Wei, si Wang Wei ng CNOOC. Ang nanuya sa TV 8 buwan na ang nakalipas na nagsabing hindi tatagal ng 5 buwan ang Pilipinas. Oo, ako nga. Tumawag ako para batiin ka. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ano, binabati kita sa pagkumpleto ng rig. Nagawa niyo ito sa loob ng 8 buwan. Kalmado ang boses ni Wang Wei. Walang panunuya. Sa totoo lang, nagulat ako. Hindi ko alam na umabot na sa ganoong antas ang teknolohiya ng Pilipinas. 30 taon na rin ako sa industriyang ito. Alam ko kung ano ang isang deep water rig. Ang pagkumpleto nito sa lalim na 28,000 metro sa loob ng 8 buwan ay huminto siya saglit. Pukton hindi ka pani-paniwala. Natigilan ako. Sa opisyal na kapasidad, hindi ko maaaring sabihin ang mga salitang ito. Naintindihan mo, hindi ba? Opo. Ngunit sa personal na kapasidad, kinikilala ko na ang mga Pilipino ay isang pambihirang lahi. Napatay ang telepono. Tinitigan ko ang telepono ng matagal kahit ang Tsina ay umamin na. Ang Tsina na nanuya, nanakot. Sa huli, napilitan silang aminin na nagawa ito ng Pilipinas. Binuksan ko ang aking computer at nagsimulang magsulat. Isang liham para sa mga mamamayang Pilipino. Sa mga mamamayang Pilipino, ako si Jose Reyes mula sa Palawan Energy Corporation ng Pilipinas. 28 taon na akong nagtatrabaho sa larangan ng marine engineering at 54 na taon nang nabubuhay sa mundong ito. Sa lahat ng mga taong iyon, akala ko ay marami na akong nakita. Ngunit ang nakita ko sa nakalipas na 8 buwan ay ang pinakakahanga-hangang bagay sa aking buhay. Iyon ay ang Pilipinas. Tapat kong inaamin na minaliit ko ang Pilipinas. Akala ko, kayo ay isang bansa lamang na magaling sa turismo at pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa, isang sikat na destinasyon. Kay laking kamangmangan ko, ang Pilipinas ay isang bansa na may nangungunang teknolohiya sa marine engineering sa mundo. Isang bansa na nagawa ang isang bagay na kahit ang Tsina ay hindi magawa sa loob ng 8 buwan. Isang bansa na napilitang umatras ang isang superpower nang hindi nagpapaputok ng isang bala. Ngunit ang mas kahanga-hanga kaysa sa teknolohiya ay ang mga Pilipino. Naaalala ko si Miguel Santos, isang Pilipinong matipid magsalita at mahinahon. Nang tanungin ko siya kung bakit niya tinanggap ang mapanganib na proyektong ito, sinabi niya sa akin, ang aking ama ay isang OFW na nagtayo ng yaman para sa ibang bansa. Sa mga mahihirap na panahon, walang tumulong sa amin. Ngayon, kami naman ang tutulong sa aming mga kapitbahay. Naalala ko ang 28 taong gulang na welder, si Paulo Reyes. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa trabaho, ngunit nagboluntaryo siyang magpunta sa dagat. Iniwan niya ang kanyang bagong kasal na asawa para manatili ng 8 buwan. Siya mismo ang nagtaas ng bandila ng araw at mga bituin sa tuktok ng rig. Naaalala ko ang 2,400 na manggagawang Pilipino. Nagtrabaho sila 24 oras sa isang araw. Sa ilalim ng banta ng Chinese Coast Guard, hindi kailanman huminto. Idinikit nila ang mga larawan ng kanilang mga pamilya sa loob ng kanilang mga hard hat para magtrabaho. Ang mga taong iyon ay ang Pilipinas. Iyon ang inyong bansa. Mga mamamayang Pilipino, nais kong itanong sa inyo, alam niyo ba kung gaano kadakila ang inyong bansa? Ang inyong teknolohiya ay nangunguna sa mundo. Ang inyong tiwala ay kayang yugyugin ang isang superpower. Ang inyong mga tao ay napakaganda. Sa loob ng 10 taon, walang tumulong sa amin. Hindi ang Amerika, hindi ang Europa, hindi rin ang aming mga kapitbahay. Lahat sila ay takot sa Tsina. Ngunit dumating ang Pilipinas. Tanging ang Pilipinas ang dumating. Hindi ko alam kung bakit kayo dumating o kung anong nakuha ng Pilipinas. Ngunit dumating kayo at nagtagumpay kayo. Ang ibinigay sa amin ng Pilipinas ay hindi 500 bilyong metro kubiko ng gas. Ito ay pag-asa. Pag-asa na ang isang maliit na bansa ay maaaring manindigan. Pag-asa na maaaring labanan ang pagiging di makatwiran ng malakas. Pag-asa na sa mundong ito,
mayroon pa ring mabubuting tao, si Mang Lito, isang 63 taong gulang na mangingisda sa isang liblib na nayon ng Pilipinas, ay araw-araw na nakatingin sa larawan ng bandila ng araw at mga bituin at nagdarasal. Nagdarasal siya para sa pag-unlad ng Pilipinas, para sa kapayapaan ng mga Pilipino. Mayroon din akong parehong hangarin. Mga mamamayang Pilipino, ipagmalaki ninyo ang inyong bansa. Kayo ay mga mamamayan ng isang lahi na nagawa ang isang bagay na sinabi ng buong mundo na imposible. Kayo ay mga mamamayan ng isang lahi na marunong manalo hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng tiwala. Kayo ay mga mamamayan ng isang bansang maliit, ngunit hindi kailanman hamak. Mabuhay ang Pilipinas. Lubos na gumagalang, Jose Reyes. Tinapos ko ang liham at tumingin sa bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Sa malayo, sa katimugang dagat, matatag pa ring nakatayo ang rig, nagniningas pa rin ang apoy, at iwinawagayway pa rin ang bandila ng araw at mga bituin. 8 buwan na ang nakalipas, sumuko na ako. Ngayon, iba na ang lahat. Ipinakita sa akin ng Pilipinas na kung hindi ka susuko, mayroong isang paraan na kung magsasama-sama tayo, maaari tayong manalo. Ito ang pagtatapos ng nakaantig na kwento na naranasan ng direktor mula sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibahagi ng malawakan ang kwentong ito upang mas maraming tao ang makaalam sa tunay na lakas ng Pilipinas. Isang Pilipinas na hindi natin alam, mas dakila kaysa sa ating inaakala. Pakipindot ang subscribe at like. Salamat sa inyo.